Naabay mga special announcements today or good news as we begin our time for the Lord. Sa ate? Ay, we are very sad to hear that ang Papa ni Gerald, let's pray for comfort, no? Passed away. Just, kanos baba, ate Mili? To Wednesday. So we're very sad, no, to hear that, and let's extend our condolences to Gerald and his family. Kailangan niya ang ato ang prayers ug emotional support in this time. So also, I think next week si Doc Simon ug si Belle, yung fiancé, that would be their ilang kasal na next week, no? So let's pray as they continue to prepare, and God would bless them, no, continually as they would start a new season sa ilahang life. Okay. So, napa ba yung mga announcement? I hope no sa students as the semester na would close. Tama ba? Mahumanin ng semester? You were able to pass your requirements? O niya, nindot ang grado, God willing. No? So, padayon lang eskwela, focus on your studies, and may God bless you. Sige, so as we begin, I would like to invite everyone to please stand as we meditate on God's Word through our responsive reading. So, ang atong responsive reading is taken from the book of Revelation in the New Testament, Revelation chapter 3, verses 19 to 22. Okay? Revelation chapter 3, verses 19 to 22. Okay, so I'll be reading the leader kamo sa people. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Let us pray. Heavenly Father, Lord, nagpasalamat kami this beautiful Sunday morning that you have gathered your people to worship you. Salamat, Lord God, sa pagdala sa matag usa. Prepare, Lord, ang hearts and minds as we listen to your word, as we sing songs of praises to you. Salamat, Lord, sa kanunay nimo nga paggiya sa matag usa, sa wisdom ug kaalam imong gihatag, Lord God, sa among pagskwela, sa among panarbaho, sa maayong panglawas, O Dios. Lord, bless our plans, our businesses. Bless, Lord God, our family. Continually protect us, O Lord, from the evil one. Nga, we pray, Lord God, nga ang matag usa mahimo ning salt and light sa among community. Nga daghang tao makaila kay Jesus, pinaagi, Lord God, sa among. Bless us, Father, and forgive us, Lord, from our sins. Naman mi nabuhat nga sala sa among isig katawag sa imong pasayloan, O Dios. And bless us today as we sing songs of praises to you. And we pray, Lord, nga ang word nga madunggan karon among i-apply sa among life. That in our obedience, Lord God, you would be glorified. Be with us today, Father, in Jesus' name. Amen.
choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will.
us continue to worship our living Lord by bringing to Him our petitions and our prayers. Let us give this time to pray to the Lord individually. Open your hearts and minds to Him. Kung sa itong mga prayers nimo nga you wanted God to answer, pray to Him right now. Let us all bow down our heads, close our eyes, and feel the presence of the Holy Spirit in the midst of us. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we praise you and we give glory and honor to you this morning for gathering us to worship you. Thank you, Lord, for the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Every day, O God, imong gina-protect from harm and evil. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong mga pag-guide, where to go, what to do, kung kanusa na mo dapat himuon ang mga butang na according to your will and purpose. Lord, this morning, nakita nimo ang kasing-kasing ug una-una ug nadungog nimo ang mga prayers sa imong katawan nga naa dinhi karon, Lord, out of their humility and simplicity, we come before you, O Lord God, hoping na ang among prayers imong tubagon o imong ihatag sa imong katawan ang ilang mga ginapangayo. Lord, karong nga takna among ginatugyan kanimo
ang among kinabuhi. Those who are struggling, we pray that you will give them strength na ilang ma-overcome ang mga trials sa ilang kinabuhi. Na-remember na mo today ang mong brother si Gerald na ang iyahang papa na ana sa imong sabakan, Lord. We pray for comfort sa family, labi na katong wala pa, Lord, yun kaila o nakadungog sa imong saad. Akong gina-pray that naa sila'y assurance, O Lord, gikan sa imong pulong nga ikaw nagapasalig nga ang tanan nga nituo o nidawat kanimo, katagan nimo kinabuhi nga walay katapusan. Lord, we pray for comfort sa iyang family. May they know you and the power of your resurrection, O Lord. I also pray sa family ni Nitz na message siya, Lord, ay sakit sila. We pray for healing in the name of Jesus. Lord, daghan man mga sakit karon tungod sa panahon nga init kayo. Usapod ni sa mga ilhanan, timailhan nga gisulti dinhi sa imong pulong nga hapit ka na mo balik. Dunay kausaban even dinhi sa kalibutan. So we pray, O God, that you protect your people. Kung ginatugyan ang tanan nimong katawan nga nagatuo sa imong ngalan, protect them in the name of Jesus. And for those, O Lord, whom you have blessed, we pray with thanksgiving in our hearts. Salamat sa imong panalangin, Lord. Every day is a blessing because naaka ang imong presensya nagauban sa amo, ang imong protection nagauban sa amo. Katong Lord na dunay mga trabaho, we pray that you protect them in their work. Katong naay mga negosyo, in this place, O God, as they worship you, bless them. Give them guidance sa mga tama nga butang nga dapat nilang himuon. Kay diri sa kalibutan, Lord, daghan mig options what to do, but we pray that the voice of the Spirit will be heard by us. Sama sa among meditation, he who has an ear, let him listen to what the Spirit is saying to your people, O Lord God. Thank you for your goodness and love, and we commit to you the plans of Simon Paul and Natibil sa ilang wedding next week, karong this coming Saturday. May you guide them, O Lord, protect them, and set apart this day that it will be a day of celebration. Our desire, O God, na unta ma-invite tanan upon because of finances, we just pray with them that you will bless them. Thank you for everything, O Lord God, that you have given to us. And as we worship you today, we pray, O God, that your Holy Spirit will be with us. Guide us, O God. And we pray that you will anoint Pastor Andin as he shares to us the message today. Lord, we are so grateful to you sa tanan nimong gihatag ka namo, tanan nimong panalangin. We commit everything to you, O Lord God, today as we listen to your word. In Jesus' name, Amen. Maglingkod ta. Buntag sa tanan.
Hisgutanan na to karon, makita na to sa Luke 19 verse 1 to 10. So, ingon din he entered Jericho and was passing through. And there was a man called by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and he was rich. Zacchaeus was trying to see who Jesus was and was unable because of the crowd, for he was a small stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him, for he was about to pass through that way. When Jesus came to a place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. And he hurried and came down and received him gladly. When they saw it, they all began to grumble, saying, he was gone to be the guest of a man who is a sinner. Zacchaeus stopped and said to the Lord, Behold, Lord, half of my possessions I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I will give back 4 times as much. And Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost. Panguluhan dahil ni Ogwan, Lord Jesus, seek and save the lost. Kung imong tanaw ng istorya, wali siya kanang halfway nga himuon sa tao ba. Kay si Zacchaeus, nagtinguha gid siya nga makita niya si Lord Jesus, no? Tungod sa iyahang kamubo, dili niya makita kay ang mga Hebrew o Jewish people, murag naana sila sa 5'7" ang kanang minimum nga regular nga height nila, tag-a sila. So si Zacchaeus mubo ni siya nga tao. So sa iyahang panimuha ning saka siya sa kahoy, kunya didto siya ning dungaw kang Jesus. Kung imong tan-awon, si Zacchaeus naninguha gyud, no? Mao to iyahang part sa iyahang pagpaningkamot nga makita niya si Jesus o iyahang masinati nga kinsa gid na si Jesus. But Jesus no, tungod kay siya pod nangita pod sa mga lost people, no? Kay ang tanang tao nga gipakatawo sa kalibutan considered lost, no? Hangtod sa makita niya or sugatan niya si Lord Jesus and mutuo siya nga si Jesus Ginoo o namatay o gibanaw sa Dios Amahan. Naay upat ka lesson nga makita nato diri. Ang number 1, no one is beyond salvation. Kay usahay manggod tungod sa kadako nato sa atong mga sala, dili na gyud ta mo imbis nga magpaduol ta sa Ginoo, imbis mangayo ta pasaylo, dili na mo palayo ta. Sa sitwasyon ni Zacchaeus, kung tan-aw nimo siya ang chief tax collector. Wala na siya aghin sa BIR nato diri, no? Nga kung makita nimo sa mga balita, naagyo diha ang kanang mga pangurakot, no? Ug si Zacchaeus makita na doon nga kurakot gyud ni siya. Kay ingon diri rich man siya, unya ingon pud siya nga ihatag niya ang katunga sa iyahang katigayunan. Pero wala tan-awa ni Jesus ang iyahang mga binuhatan nga dili maayo. Sa panahon sa ilang panahon ni Jesus sa una, grabe makapaningil og tax ang Roman, no? Kay Roman ni ang panahon nga ang Romano ang nagdumala sa Israel. So
walay sala nga dili pwedeng mapasaylo ni Lord Jesus except sa isa. Ya, mo din na atong likayan, no? Kanang i-blaspheme na to ang Holy Spirit. Kay wala na kapasayloan na. Pero diri sa Hisgutanan, gi-example din ang pagka-tax collector ni Zacchaeus nga himo siyang chief nga bisa pa di ay unsa kadako sa atong mga sala kung naatay longingness, willingness to receive Jesus as our Lord and Savior. Posibilidad pa di kaayo nga magkaroon ta og kinabuhing walay katapusan. Okay. Zacchaeus, despite being a tax collector and considered a sinner, experienced a transformation when he encountered Jesus. This reminds us that no one beyond the reach of God's love and forgiveness. We should never write off or judge others based on their past nor present circumstances. Kay mao man na dayon ta. Naay sitwasyon dito sa amo nga naay niingon ba, simba-simba pero kurakot, football daw. So, mga ingon ana ba, but you should not do that or judge them. Kaya na may Ginoo nga mo judge, no? Nya ang ikaduha, mapilit diya. Ang ikaduhang lesson sa ani, overcoming obstacles to come to Jesus. Kay si Zacchaeus, makita nato nga sa iyahang kamubo sa kadaghang tao because of his longingness, because of his kanang curiosity. Unsa man gid si Jesus? Unsa man gid si Jesus? Kay kato nga panahon, grabe na ang nadungog niya nga milagro nga gihimo ni Jesus, no? But there is obstacle nga kinahanglan natong ma-overcome sa tuwang sarili. Like Zacchaeus, sa iyang paggamubo, ang mga height sa uban ang obstacle sa iya. Dili siya kakita, bisan unsaon niya og lusot-lusot siguro, dili gyud siya kahigayon, mautang nisaka siya sa Sycamore tree, no? Kung dito siya nagdungaw, ana siya dito kang Lord Jesus. But Lord Jesus no. Mabitaw nga dinhi sa Hisgutanan ni hangad si Jesus ug niingon diretso sa iya nga Zacchaeus. Pero siguro at that time ilado pud siguro si Zacchaeus, no? Dili siya ilado mahintabo, but kana bang ilado kay kanatawana. Hinungdan na oy. Ana ba? So, dali ra pud siya kay ilagid si Lord Jesus niya sa Zacchaeus na og diha. Munja. So, kita sa ato ang kinabuhi, kinahanglan nato nga ang tanang obstacle nga posibilidad nga mamahimong hindrance sa ato ang pagduol kang Hesus. Labi na gyud sa ato ang panahon karon nga sa iyang pag-worship nato kang Jesus. Daghang gayog obstacle, no? Ako ganiha, gwapo na kayo mo ang dagan, ikalitag buto akong ligid. So, anak ko, ayay ka. Late yun guron. Hangyo ko, Lord. Tabangi ko, Lord, kay gahit na ba kayo, dugay na kayo natanggal ang ligid ba? Hapit, sobra tuig, usa na platan man po. Pero, utan kayong Ginoo, kaya kipadalhan kong tao. No? Doon lang tao sa kuha. Actually, silingan na mo to siya, pero dili kayo mihigita ato. Mao pa tayo first time na mong nagka-istoryahay yun. Ningon lang siya kalit sa kuha nga, Sir, ako sirbi. Kay murag, napaman kay lakaw, dagko kaya kay kang singot. So, tabangan mo niya. Dali-dali yung tao dang ligid, no? Because, in my heart, kinahanglan nga, dili ko malate, no? Kaya, man ang tulumanon nga gihatag ni Lord. So, we have to overcome the obstacles. Zacchaeus faced the obstacles of his short stature that disapproval to the crowd. But he was
determined to see Jesus. He climbed a tree to get better view. This teaches us the importance of persistence and determination in seeking relationship with Jesus, even when faced with challenges. No? Daghang kay naron, labi na masakita, gamayng diferensya, dili na dayon, but ayaw gyud kung gamay lang diferensya. Ako gani arthritis mo karon. Sakit akong tail. Luhod ko pag ana sa range, pero why bali? Ano man? Mag-unsa ra man ni inignahan ta dito sa langit, no? Usahay ikaguol na to nga naay mamatay sa atong pamilya. Mag-uol gyud ta o wala na to masiran. Mag-uol pug ka kay paninglang ka ni Lord ana, no? Nga mura na siya og hinumdum mo atong duha ka kawatan nga naa sa kilid ni Lord Jesus. Ug naa na to siya sa impierno tong isa, luoy kay to sa kantsaw didto. Nga ano man. Limang ka nagtapad na mong Lord Jesus, daadto pa ka sa impierno. Mura po na sa ato ron. Limang ka. Grabe na ang tudlo sa imuha, grabe na ang pagsaysay sa imuha na musyerta sa pulong, pero ang imong igsoon wala nimo masiri. Tamala sa imong igsoon, no? But we should overcome, no? Dili ta maulaw usahay man God kay example na ako ko sarili tungod sa ako ang mga experience nga dili maayo. Nagiuban nga di mo tuo nimo. Na mo ko isa sa mahinungdan ka nga adi lang ko mo share ani kay mingon mo gyud nga sabad di oy labaw pa man kanako. No. We have to overcome the kining pagkamanggiulawon. We have to overcome aning mga hunang-huna nga wa gani na hitabo. Advance na kay ka mag-isip, no? Kung man ay sagad na tong sipyat. Oh, adi kumukuan ani kay dato mo ni sila. Oh. Madato, mapobre, maunsa ang status basta mudikit sa imo ha, matapad sa imo asiri gina. So ana ang pag-overcome sa mga obstacles. Makita na ni Lord Jesus sa ato ang kasing-kasing. Number 3, real change in the life of believers. When Zacchaeus encountered Jesus, he experienced a radical change of heart. He repented of his wrongdoing and pledged to make amends by giving to the poor and restoring fourfold to those he had defrauded. This shown us that encountering Jesus should result in genuine transformation and desire to live a life that aligns with His teaching. Kay usahay makita nato na sa kanang ang tawag ana religyoso, no? Religyoso. Makita nato nga makita nato na nga grabe mo niyo, grabe mo simba-simba, pero pag mag-away sila, taka-taka ang pamalikas, no? Napansin ninyo na? Nya, kita po, matakdan po ta, kaya manaway mo ta, bitaw mo. Oh. Ang tinuod nga, naka-encounter kang Lord Jesus, nag-changes. Sa experience ni Zacchaeus, it's radical. Kanang kalit kaayo gyud. But to some, dili man makita dayon na nga kalit. But sa kadugayan, naagyo changes. Kaya walay changes sa imo ang ginabuhi. Examine yourself kay basig giilad mo imong sarili, no? Ang ikaapat, Jesus seek and save the lost, no? The central message of this story is that Jesus came to seek and save the lost. He intentionally sought out Zacchaeus and extended His grace and salvation to him. This reminds us of the inclusive nature of Jesus, missions, and His desire to bring salvation to all people,
regardless of their backgrounds or past mistake. So mao gyud niya nga tuhang timan-an, no? Nga ang gustong mahitabo ni Lord Jesus, kita dinhi nga mga believers. We call ourselves believers, pero kung dili nato i-follow ang teaching ni Lord Jesus, na something sa imo nga kinahanglan nimo resolbahon. So pray kung unsa man ang obstacle nga naa sa imuha, no? Kay ang atuang tanang mga nahimong sala, bless kaayo ta kay pwede na natong gamiton para sa kaayo. Labi na nga kanang mo share ka sa imuhang testimony nga ani ka karon unya when encounter Jesus nausab ka o mao na ni karon kanang buta na ka. In Ephesians 3:16 ingon dinhi, for this reason I Paul, kay si Paul man ang nagsulat ani, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles. So apil ta ani kay usahay na may mo ingon God nga sa ilaha ra man na gi istorya sa ilaha man ang panahon, no? Labi na gyud ng Jeremiah 29:11, no? Nga gi-argue nako ako ang professor kay ingon siya, we cannot claim it because at the time daw nga gisulti na ni Isaiah didto sa mga Israelites. Yes, tinuod man gyud nako. But remember, mao ni siya ang kuan ani nga ang dugtong ani. Mo ni niingon si Paul nga for the sake of you Gentiles, apil ta ani. So he ran on head. If indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you, that by revelation there was made known to me the mystery, as I wrote before I breathed. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generation was to make known to the sons of men, as it was now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, and fellow partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel. So, everything written in the Bible, you can claim it, even the curse. Nanong maklaim man nimo ang curse, pag dili ka mo obey sa teaching ni Jesus, sa iyahang mga commandment, it means nga disobedience ta. Diha ang kanang curse. Ya, labi na gyud nga kanang magdugang-dugang nakaupulong sa Bible, kitsa ginang pari karon nga puting hawda. Ingon siya dili daw ang Bible ang no? Sayang to, hawd man to, ganahan ko ato primero pero isiman gyud. Mo na nga kung wala ka nagabasa og Bible, dili ni mo na siya mapansin. Kaya maayo mo kay sila mamulong. So, pag maminaw ka, labi na sa Facebook, no? Gwapo ka, ayaw mo katawa, nga mo seryoso, bation po ni mo. Pero, deceiving na dito. Deceiving na ba? So, we have to read the Bible. Himuon na to ning ang iyang ingon man gyud, meditate on it day and night man gyud, no? So that dili ta ma-deceive. Ingon diri kung kinsa man tong walay knowledge, read and study the Bible. Nya ang pinaka maayo nato dinhi kay if you are willing to learn
tawagi lang si Pastor Lee. Kay ready mi mo Bible study sa inyo mga balay. Invite mi ninyo. Tawagi lang si Pastor Lee kay siya rin mo assign na mo. Isaya mo pangatulon. No? Kay kinahanglan na to ni kay we Gentiles are also a partaker of the promise in Christ Jesus to the gospel. Overall, the story of Zacchaeus teaches us about the power of grace, repentance, and the transformative impact of encountering Jesus. It encourages us to have faith, overcome obstacles, and live a life that reflects the love and forgiveness we have received from Him. To God be the glory. Amen. Praise God, Pastor Andin, sa imong gi-share. Kinsay first time lang nakadungog kang Zacchaeus? Nakabasa na mo kang Zacchaeus sa Bible? O karon lang ninyo ni na dunggan ni ngalanan ni? O naagian lang? Kaning trabaho mong God, matingala mo nganong ang tax collector, ang tawag sa Bible sa mga tax collector, sinner. Kabantay mo ana, kaya ang trabaho ni kinsa ni Zacchaeus, tax collector. Yang anong suko man ng mga tao sa iya, diba? Di man na natural na magyud na tax collector, bisag karon diri sa ato na may BIR, bayad man gyud ta dapat. Labi na kung ang imong income mo above sa katong minimum income sa gobyerno. Lahanan na naman good, kita'y ordinaryo ka. Siyempre, ang mga ordinaryo nga mga ginagmay nga negosyo, ginagmay nga, ang kanilang trabahante, madidakan yun na sila taxes. Kaya pag remit ana sa unsa ni gobyerno, didakan man mo sa inyong empleyado, ana mo na matingala ng ubang sa maning deduction, access na. Pero kaning mga taxi driver, mga karinderya, negosyo, baligya diri, mga sales, dako-dakong income, mga contractor, pero why taxes? May resibo. Mo na siyang dili mo ma-tax sa gobyerno. Ang inyo lang yung bantayan kay basig mapanalanginan mo, mudato mo, kalito na mo adto BIR. Ano ni kapahimo mo kagbalay ani mo kay bayad og taxes. Ana na siya. So pabayron ka. Di man pud ka kuanon, pabayron lang ka. Himong promissory note. Kaning si Zacchaeus ang trabaho ani tax collector. Nganong sala man ang tax collector? Kaya sa panahon manggod nila, ang gobyerno under sa Roman Empire. Mura bang kita, for example, no, kung kintahay mo gira ang China o Philippines, sige na ba yung samok-samok? Hindi man kita na. E naman sila kanang nuclear weapon. Sukol ka rin, hurot ang kapatay. So, pildi ta, surrender. Ma-under ta karon sa China. Example lang niya, ang actually nahitabo sa una, under ta sa Japan kay ang Japan man mo nag-rule sa Philippines. Katong wala pa ni abot ang Amerikano. Under ta sa Japan. Ang Japanese naa diri sa Philippines. Naa sila'y gobernador, naa sila leader diri. Muasay na sila Pilipino. O ni karon. Ikaw ang tig-kuliktag kwarta diha. Diha sa maa, ikaw. Yang hatagan kag kanang sa taong kuta. Dapat kada bulan makahatag ka o 1 million ha. Diha sa maa kay
Ano na nila. Example ni. Kung ikaw ang tax collector, kung di ka kaabot, delikado ka, either tanggalon ka, or prisuhon ka, o patyon ka. Ana man na. So, ang tax collector, maningkamot yun na makuha niya ang kota. Kanya, suportado na siya sa gobyerno, kaning case ni Zacchaeus, suportado ni siya sa Roman gobernador. Mao na suko kayo ang mga Israelite sa iya, kay nahulog nga traitor siya. Kay nagkolekta niya, ingnon niya nga, di ka mo bayad, tug-ang ka. So, kato pang mo bayad, muhatag, imuha ni, ayun, nagsaba, kanila ihatag. So, mao na nga nung ang tax collector madato. So, katong gibasa ganina ni Pastor Andin, ang usa ka description ni Zacchaeus, dato siya. Kay, ang mga tao, muhatag man din taxes kaysa mapriso, kaysa embargohon ng ari-arian mo. Sa una nga panahon, hatag ka. Kaysa embargohon na tanan, nga, priso mo, ibaligya mo si slave. Mao na silot sa una. So, ang naitabo, suko ang mga tao sa tax collector. Nga naman, traitor man. Mangulikta sa iyahang kababayan, ihatag sa Roman government. Mao na nga grabe ni kasala ang tax collector. Yan di man po pwede o buhay tax collector kay kapuyan man ang mga Rome mao ikuan di man nila kaila. So mangita din na sila og tao nga maoy mangulikta sa iyahang ka tribo para ihatag dito sa gobernador. Mao ning kuan ni Zacchaeus. Unya dapat kuang ka kanang magsipsip yung ka dito sa kanilang sa tawag ani sa gobernador para i-maintain ang imuhang posisyon. So dili lalim mag-tax collector. Kalaban ka sa imong mga tao, sa imong mga katribo, unya masipyat ka diri sa pikas, napagoy mang daot ana. Kay kaning mga tao nga kwarta ray tan-aw, gusto po nila nga sila'y mo puli nimo. So, dili lalim. Mao ni siyang posisyon ni Zacchaeus. Pero natingala mo, ang posisyon pagid nga chief sa kolektor. So, siya ay labaw sa tanan nga kolektor. Nasa mga tao nga mangulikta. Ya, siya lay tigihap og kwarta nga kani ako, kani inyo. Mo nang dato. Nga ang kuan diri si Zacchaeus na siya in spite sa ingon ana niyang kahimtang nga daghan siya kalaban nya ang iyahang trabaho dili stable kay daghang mangdaot, daghang kalaban nya dili siya lakas dito sa iyahang amo basig i-out siya, no? Maupo na ka ng manrabaho ta o sa real world dili sa ato na ay times nga mabutang ta sa ingonana nga sitwasyon. Daghang masilo sa ato, daghang kalaban nga kita ray gibantayan, unya masipyat ka, libakon ka. So, unsay gihimo ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, in spite sa ana siya ang iyang sitwasyon, nakadungog siya kay Jesus. Ngano man interesado si Zacchaeus kay Jesus? Kay kabalo mo, gipredict naman sa Bible nga moabot ang hari nga maoy mo luwas sa Israelite from Rome, from governing kay mahimog yung leader ang Israel. Karon independent ang Israel pero gagira. Kanya panagsa ang US tungod sa politics, mutabang dili, tabang dili. Lisod. Pero one thing sure, ang Israelite pinili na sa Ginoo. Kay kaning Bible, story of Israelites ni. Pero gidugtong ganina ni Pastor Andin, niingon ang Bible nga ingon ni Apostle Paul, pag mutuo ka kay Jesus, apil ka dili. Dili lang ni Israelite. Those who believe in Christ Jesus. Si Jesus ramay Israelite. Siya lang ang Jew. But if you believe in Jesus, apil ka sa promise.
appeal ka sa eternal life na promise. So, nakita ninyo, si Zacchaeus, kabalo siya nga, gipredict na naay mo abot nga maoy mo luwas sa Israel from slavery. O na siya nga nung nag-appeal siya diri. Basig, mauna ba ni? Mauna ba ni ang gisulti sa Bible? Ang tanaw niya, di man siya kita. Ubo lagi. Actually, ang uban ni presyong sila nga ang height ni Zacchaeus, mga 5 feet. 5 feet lang. No? 5'4", mas mubo pa sa ako. Nya tag-as man ang mga Jew, 5'7", no? Kato yung ni Pastor Andy. Di siya kita. Pero, curiosity, basig mauna ni ang gipadala sa Ginoo nga maoy muluwas sa ato. Saka siya og sycamore tree, kanang sycamore tree mura nag kanang sa ato kanang balian, kanang dili ay na dako nga kahoy pero tamang-tama nga makasaka ka makita nimo. Iyang gi-anticipate asa mo agis Jesus, nag-una siya dito. Wala siya kabalo nga si Jesus siya di ay ang tuyo. Wala siya kabalo. O nakita palagsa padayon lang ta sa atong mga usual activity. Because God, kung si Lord na ay plano sa imo, He can see your heart. Nga gasik ka sa iya. Mo kalit lang na siya, diri ka, dali. Anak, dali. Naunang ka, mauning naitabo kay Zacchaeus. Saka siya, mauday ni. Ingon man si Jesus, Zacchaeus naog kay ato ta sa inyong balay. Ang respond ingon sa Bible, dali siya naog. Unya, iyang receive si Jesus joyfully sa iyang panimalay. Example ni nga ang tanan nga nituo o nidawat kan Jesus maluwas. Si Zacchaeus sa una pag-receive kay Jesus, Lord, dili ta sa balay, Lord. Mauna pag-receive. Karon, tuan naman si Jesus sa langit. Pag-receive kay Jesus, pray, Lord, ako kang dawaton sa akong kinabuhi. Mauna siyang katong gi-share ni Pastor Andin, sayang kung ang member sa atong family naan na din sa ato, di na to masira. Sige lang, mudawat o dili, basta yung receive lang ka kay Jesus para maluwas ka. Iyaha man ang desisyon kung mudawat ba siya dili. Ang atong part is ingnonin mo, receive ka kay Jesus. Mauna na siya important. No? So, muna yung case ni Zacchaeus, welcome niya si Jesus joyfully. Niya, unsay naitabo, pag ato ni Jesus sa iyang panimalay, there was repentance. Ingon ni Zacchaeus, Lord, kung naamang ko'y atraso, ato nga sa akong natigong nga kwarta, ako nang ihatag sa pobre. Anong nisulti man siya na? Because the poor, ingon ni Jesus, doon na siya sa heart sa Ginoo. Utabang kag pobre, God will bless you. Matong di-declare na yun si Zacchaeus, Lord, katagan ako, tabang ang mga pobre. At sa paingon niya, kadtong mga tao nga akong gikawatan, iuli na ako ang akong kuwan, mga gipagkuha sa ila. Siya paghinulsol. Timan ini, at times, kita manggod, ingon ta, I receive Jesus. Ang tanan ninyo na, bagay paghinulsol, pareha kan Zacchaeus, nga willing to pay sa imong mga sala. Na may uban gud nga nakasala, wala sa Ginoo, Lord, sorry lang Lord ha, kay kuan di ko na to usbon. Pero katong tao nga iyang nasad-an, wagin siya ni adto nga pasaylo ako ha. Kaya nahadlok siya kay basig awayon, basig sumbagon, basig pailang kaso, basig pabayron sa utang. Mao na ingon ni Jesus, ang tinuod na naghilunulsol, kung na kay utang, hinay-hinay bayad. Do not live
debts unpaid. Mupugong man na. Kay at times God will give us a test. No? Hatagang tag-testing. Pero kita musibata ana nga test. Test nga ma-sure ka kwarta, dili ka makapa-eskwela, unsa may imong himuon? Mangutang ka para ipa-eskwela sa imong anak. Unya wala gyud kagaw na una nga unsaon nimo to pagbayad. Pag singil, ingnon lang nimo, sige lang kay inig baka kwarta ko bayaran ta ka. Pero nakakwarta ka, nakahuna-huna baka bayad, wala. Do you think you get away with it? Ako mo ingon gyud ko dili. Na kay utang ingon ni Lord, bayari na hinay. Ikaw ang dapat mo sakripisyo sa test nga moagi sa imo. Nga naman, para inig blessing, ikaw dapat. Kaya ang tendency sa uban, mangutang di bayaran, kinsa may mabless. Katong muingon man tong nagpautang, sige na lang, no? Okay naman ko. Ikaw na lang bahala. Siya'y mabless. O man mo ba yun eh? Katong tang blessing na to, intended by God sa inyo. Dili man ka willing to sacrifice. Pila rin pag inunak undang sa eskwela, o ako tayo kwarta, next year na, hulat ka. Because God knows unsa gyud ng kalisod. Willing ka ba nga mo suffer? Mao na siya atong bantayan. Si Zacchaeus, pag adto ni Jesus sa iyang balay, pag receive niya kay Jesus, ingon din sa Lord, kayran ako ang mga utang, tabangan ako, kutob sa kaya na ko matabangan. Nabatay heart na anak. Muna ingon, examine your heart. Ingon ni Jesus, behold, I stand at the door and knock. Kanang door atong heart pa. Muna ng Revelation 3:20 atong sa atong meditation. If anyone hears my voice, madumog nimo and opens the door, musulod si Jesus sa imong kinabuhi. Dili ta mahadlok og pagsulay. Dili ta mahadlok bayad. Kung si Zacchaeus nahadlok, na si amo day na si Jesus. Ingon ni Jesus, ali kay matur sa inyo. Sige lang Lord, kay sunod na lang, ingnon talang ka. Dagang tao anak. Madungog na niya ang invitation ni Jesus. Pero moingon siya nga, sige lang Lord. So sayang. Do not miss the timing of God. Di na to dapat i-miss. When you hear the voice of the Lord, you can hear na nagtuk-tuk siya sa inyo. Open the door. Bisag unsa pa ka busy, lingkod, Lord, unsa may imong message. Listen. Mao man na. Mao tong he who has an ear. Kung nga kay dalunggan, paminaw. Kay dagan sa ato, kanang maminaw pero malimtan. Maminaw, unya timan-i o ikinabuhi. Mao na importante. Pag-receive kay Jesus, repent. Ug unsa tong mga atraso nimo, planuhi how to pay it. Actually, sa ako, dili lang ni Churi, pero ako yun yung na-experience. And even the Lord, dili gani ko niya gipabayad kay naaday sa ilaing plano. Iya lang kung gitesting kung willing to pay ba ko. Ana di ko, Lord, willing to pay. Wala ko gipabayad sa Ginoo ni intervene siya, pero dili kwarta ang utang lahi. Di na po na ko ma-share sa inyo. Pero ni agi ko test ba nga sakit, kahila ko, pero ni ana ko willing to pay ko, Lord. Pero ni intervene ang Ginoo. There was also a time nga nakautang ko, katuro pong halin sa akong motor, maurag yun, why sobra bisag piso, iguro na akong ginawat gipasa. Sacrifice. Hana ka willing to sacrifice sa mga testing nga ihatag ni Lord para ang blessing kita'y mo receive. Amen? Amen. Dili lang tao. Kay kung
okay lagi, hayahay ka kay nakautang ka. Pero ang blessing, dili na mo ato nimo. Dito na sa tao nga nagsakripisyo. Iya biya po itong gihaguan, itong imong gihulman. So sayang na siya nga opportunity. Remember that, bahalag ikaw ang mo sacrifice, bahalag ikaw ang mo antos, receive the blessing in return. Mao man ay prinsipyo. Many people hadlok siya mo sacrifice, makalusot man. Ama, dito ko manghulam kang mama, ani, kang kuan, anak, for the sake. Sulbahan ang imong problema with the Lord. With the Lord. Amen? Amen. Because God will find a solution and He will bless you. Amen na siya. So finally, after nga ni-repent si Zacchaeus, unsa ingon ni Jesus? Ingon ni Jesus, today, salvation has come into this house. Today, salvation has come into this house. Pag naay repentance, muhatag yun og assurance si Jesus. He will save you. Save you from what? Save you from hell. Hatagan kag eternal life. Save you from unsa pa gyud? Save you from trouble in this world. From pains, from sorrow. Imo naman giagian, gitistingan na ka and you passed it. So from the time nga mo pasar ka sa test ni Lord, it will all be blessing. Imanin na siya. That is how I experience the power of God. Mao nang ingon ni Jesus, I came that you will have life and will have it abundant. Life here on earth, life in heaven. So mga igsoon ko, I hope that atong i-remember ni life ni Zacchaeus. Kay he is a traitor to the Israelite. Traitor nga tao. One way or another kita, we have betrayed members of our family, we have betrayed our friend. Repent and seek the Lord to guide you. Mao na siya gina-message diri para si Lord Jesus madungog na to ang iyahang declaration of assurance of salvation. Today, salvation has come into this house. Now, tunta nga kana nga salvation ni Jesus, mandungog ninyo sa inyong mga panimalay. Where you live. Kinsa pa sa inyo diri nag-pray nga hatagan mo balay ni Lord. Continue to pray. Katong wala pa'y balay, mo man ay gusto ni Lord. Si Jesus, kabalo man siya, short lang iyang time. Mo nang wala na siya nagkuhan na. Kung siya'y pamilya. 3 years lang man siya. Foxes have holes, ingon siya, birds have nest, pero ako wala pa'y balay. Pero kita, if you have a family, it is not wrong to ask for a house. O man ang uban niya, dili ka mo give up. Dapat put it in your heart and mind kay moingon ka nga Lord, natagi ko og balay niya na kay kwarta wa man ka nagtigom, wa pong ka nangita. Ang prinsipyo diya, seek and you will find. Knock and the door will be open. Ask and it will be given to you. Ana man na siya nga prinsipyo. Gusto kang balay, di man na mo duol ng balay sa inyo. Duol na balay na itiin. Ikaw ang mangita. Tanaw-tanaw ba? Muna ingon ni Lord, pag naa ka sa crossroads in life, stop, look, ask for the ancient path. Ask, asa mo agi ang tama ang agi. Muna gusto ni Lord. So pag naa mo karon nga situation, anang nga situation, aminaw kay Lord. Ask. Kunya, continue to trust Him. Ayaw mo give up. Listen, pastor, kay paburi naman gid me. Di naman gid me anak. Ako mo anak ka, di ko na din. Because by faith man ang ato. Ang tuo. So may the Lord remind us of the life of Zacchaeus na hated by people, and yet when he repented,
he was loved by God. The grace of God was poured out to him. Amen. Amen. So, Praise the Lord. Na-bless ba ta sa message from the Bible, the life of Zacchaeus? Amen. No, we praise God kay Pastor Andin for sharing that to us. So karon in response, manindog ta as we sing our closing song.
Salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat Lord sa mga panghitabo sa imong panahon na by example you bless the people who seek you, O Lord God. Father, I pray that ang tanan nimong katawhan nga ania din karon o padayon o pangita kanimo, seek you, look for you, knock at the door of heaven, O Lord God, so that ang ilang kinabuhi diri sa kalibutan magmadaogod. Mauna imong saad sa imong katawhan and allow true repentance to come into our hearts, O God. Basig nami mga nabuhat nga dili makapahimuot sa imo, Lord, in the name of Jesus. I-remind me, O God, sultihin mi aron kami, O Lord, maghinulsol ug among tarungon ng among Ginoo. Salamat sa balaang Espiritu nga nagauban ka namo. Salamat sa mensahe inaagit ang Pastor Andin. And Lord, allow us to be filled with your word, O God. Puna kami sa imuhang pulong. Kay ang imong pulong mao'y among kadato. Sa among pagpanguli, Lord, we pray for protection. Keep us away from harm and evil. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you, now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning. Pwede na mag-coffee unya. Tama din, ito na Tagalog mangga, di sa ito pa ng uban, kaya ato sa pahinugon, no? So nagsugod at distribute og mangga. At first batch ato isa-isa lang sa taha. Kaya wala pa man hinog ato sa pahinugon. Okay, so let's have our coffee. God bless everyone. Makita doon.